Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1471 hanggang Kabanata 1480. Kabanata 1471. Iniisip din ni Chenielo na ang iba ay nangongolekta ng impormasyon para mabuhay, at mas responsable sa pag-compile ng mga ranggo ng talento sa iba't ibang rehiyon, at gumagamit ng lakas, talento, at potensyal upang iposisyon ang ilang mga henyo sa mga ranggo ng mga pangunahing ranggo. Huwag maliitin ang ranggong ito. Ang ranggong pinagsama-sama ng Chenielo ay napaka-autoritatibo at kapanipaniwala. Napakasimple ng layunin ni Yehan sa paghahanap kay Chenielo, iyon ay upang hanapin si Yeching sa pamamagitan ng Chenielo. Ang kapangyarihan ng Chenielo ay napakamalaki na kumakalat sa buong mundo ng tao. Ang paggamit ng kanilang kapangyarihan upang hanapin si Yeching ay walang anuman kumpara kay Yehan mismo. Mas mainam na maghanap ng mga bakas. Pagkatapos makapasok sa Watcheng, tinanong ni Yehan ang lokasyon ng Cheni Tower at pagkatapos ay dumiretso doon. Pagkaraan ng isang oras, nakarating na si Yehan sa harap ng isang 5 palapag na gusaling kahoy. Ang buong gusaling kahoy ay mukhang napaka-elegante at maganda ang pagkakagawa. Sa mataas na palapag, nakasabit ang salitang Chenielo. Tinitingnan ng matayog na gusaling kahoy sa kanyang harapan, huminga ng malalim si Yehan, umakyat sa mga baitang, at pumasok sa unang palapag ng Cheni Building. Ano ang dahilan ng bisita? Naghahanap ba ng taong tatanungin? Rango ang ipapaliwanag. Sa harap ni Yehan, isang seryosong lalaki ang lumitaw. Nakarinig nito, nag-isip sandali si Yehan at nagsabi, naghahanap ng tao. Pakiusap. Nanguna ang walang ngiting lalaki, at sumunod si Yehan, papunta sa ikalawang palapag ng Cheni Building. Dito, maraming pribadong upuan, napapalibutan ng mga kortina, ngunit nararamdaman ni Yehan na may mga figure sa mga pribadong upuang ito. Sa sandaling ito, dinala ng lalaki si Yehan sa isang pribadong upuan kaya't makaalis na siya mag-isa. Nakita ito, binuksan ni Yehan ang mga kortina at pumasok. Sa pribadong upuang ito, isang matandang lalaki ang nakaupo ng nakadapa. Sa harap niya ay isang mesa ng tsaa, tinitigil ng matandang lalaki si Yehan na pumasok na may ngiti, at nagsabi, Sir, pakiupo. Sino po ba ang hinahanap ng binata? Umupo si Yehan ng nakadapa at nagsabi, matandang Ginoo, ang taong hinahanap ko ay isang malapit na kamag-anak. Narinig ko na ang Cheni Tower ay may napakaraming impormasyon na walang makakapantay. Sana ay matulungan ninyo akong hanapin ang taong nais kong hanapin. Hehe, dahil nandito na ang binata, huwag pagdudahan ang aking kakayahan sa Chenielo. Mahinang ngumiti ang matandang lalaki, tinuro ang salamin na hindi makapagpapakita ng larawan, at nagsabi, binata, maaari mong ilagay ang iyong kamay sa salamin na ito, iniisip ang taong hinahanap mo, ang salamin na ito ay natural na mag-simulate ng larawan ng taong hinahanap mo, na magpapadali rin sa akin, Chenielo, na hanapin ang taong ito para sa aking anak. Nakarinig nito, medyo nagulat si Yehan na ang salamin na ito na hindi makapagpapakita ng mga larawan ng tao ay napakamahika. Gayunpaman, hindi natural na pagdudahan ni Yehan ang mga salita ng matandang lalaki. Agad, inilagay ni Yehan ang kanyang kanang kamay sa salamin, at ang mabuting at magandang mukha ni Yeching ay lumitaw sa kanyang isipan. Bigla, isang kakaibang pag-alon ang nagmula sa salamin sa harap ni Yehan, at ang figure ni Yeching ay lumitaw ng mahimalang. Nakita ito, ngumiti ang matandang lalaki at nagsabi, Ginoo, nais mong hanapin ang dalagitang ito, kaya ako, Chenielo, ay gagawin ang aking makakaya upang tulungan kang hanapin ito. Gayunpaman, hindi ko alam kung saan mo ito mahahanap. Kung ang 10,000 mababang uring Spirit Stones ay nasa labas ng Yaoguang Domain, magkakaiba ang presyo. Nakarinig nito, nanigas ang mukha ni Yehan, at agad na kumerba ang mga sulok ng kanyang bibig, 10,000 mababang uring Spirit Stones, at siya ay nakaharap lamang kay Yao Guangyu, paano niya mailabas ang napakaraming Spirit Stones ng sabay-sabay. Para kay Yehan, ang ganitong uri ng presyo ay itinuturing na napakataas. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yehan. Ang mga Spirit Stones ay mga kinakailangang gamit para sa mga cultivator sa mundong ito, at sila rin ang karaniwang pera sa mundong ito. Sa pangkalahatan, ang isang cultivator sa langit ay may 10,000 piraso ng Spirit Stones. Bato,
Iyon ay isang napakakaraniwang bagay, ngunit kapag naglilinang ng espiritual na enerhiya, si Yehan ay may mga espiritual na buto, kaya hindi niya kailangan ang mga spirit stones, at hindi niya gaanong pinapahalagahan ang mga spirit stones, at ngayon, hindi na kailangan ni Yehan na gamitin ang mga ito para sa paglilinang ng kapangyarihan. Kay Ling Shi. Sa makatuwid, hindi nakolekta ni Yehan ang mga spirit stones sa lahat ng oras na ito. Bagaman may daan-daang spirit stone sa kanyang Sumeru Ring, nakuha pa rin ito sa espasyo ng Wushu, ngunit kung ikukumpara sa 10,000 spirit stones, ang gitnang ito ay napakalayo. Mukhang may pagkakataon, kailangan nating magtabi ng mas maraming spirit stones. Naisip ni Yehan sa kanyang sarili. Ginoo, maaari ba kayong magbigay sa akin ng kaunting oras? Tiningnan ni Yehan ang matandang lalaki at nagtanong. Ngumiti ang matandang lalaki at nagsabi, "Siyempre, maaari kang pumunta sa aking Cheney Tower anumang oras na handa ka na. Kung kailangan mo ng mga spirit stones, maaari kang pumunta sa Jansen Tower para maglakad-lakad. Siyempre, kung makukuha mo ang kayamanan ay depende sa iyong lakas, na wala na." Nakarinig nito, kahit na medyo nalilito si Yehan, tumango pa rin siya. Pagkatapos umalis sa Cheney Building, dumiretso si Yehan sa Jansen Pagoda. Ang Jansen Pagoda ay matatagpuan sa gitna ng Watcheng. Ito ay isang itim na pagoda na may taas na 100 talampakan. Mayroon itong 10 palapag at mukhang napaka-majestic at maringal. Sa paligid ng itim na pagoda, mayroong napakaraming tao. Ang mga taong ito ay nagmula sa lahat ng dako ng Yaguang Region. Ang ilan ay dumating upang hanggan ang Jansen Pagoda, at ang ilan ay nais na personal na pumasok sa Jansen Pagoda at iwanan ang kanilang mga pangalan sa Jansen Monument para sa mga tao na hanggan. Ang lakas ng intensyon ng espada. Sa sandaling ito, nakarating din si Yehan sa paligid ng Jianzun Pagoda. Tiningnan niya ang mataas na tore na ito. Ang tore na ito ay daan-daang talampakan ng taas, espada. Sa alaala ng Blood Demon Sect, ang tore ng Swordmaster na ito ay isa sa 3 may titulong Swordmaster sa Southern God Territory noon. Matapos ang hindi natatalong Swordmaster ay may titulo, itinayo ito dito. Gayunpaman, ang hindi natatalong Swordmaster ay isang maalamat na figure libu-libong taon na ang nakakaraan. Libu-libong taon na ang lumipas, ngunit ang Swordmaster Pagoda ay puno pa rin ng espiritu ng espada at walang katapusang buhay. Umiikot ang mga mata ni Yehan. Sa ibaba ng Swordmaster Pagoda, mayroong isang batong tablet na 3 o 4 na talampakan ang taas. Maraming mga pangalan ang nakaukit sa batong tablet, ngunit ang mga pangalang ito ay maaaring halos hatiin sa 3 antas. Ang pinakamataas na antas ay may kaunting mga pangalan, ngunit ang mga ito ang pinakakapansin-pansin. Here's a translation of the provided text into Tagalog. I've aimed for accuracy and clarity, using transliterations where necessary for proper names and terms that don't have direct Tagalog equivalents. Kabanata 1472. At ang batong lapida na ito ay ang Jansen Monument. Lahat ng mga henyo na makakapasok sa ikapitong palapag ng Jansen Tower ay mag-iiwan ng kanilang mga pangalan sa Jansen Monument. Sa ilalim ng lapida, sa gitna ay ang pangalan ng henyo na nakapasok sa ika-8 palapag, at sa itaas, ay ang pangalan ng henyo na nakapasok sa ika-9 na palapag ng Jansen Monument, ang pinakanagnenangning. Sa posisyong ito, mula nang umiral ang Jansen Pagoda hanggang sa kasalukuyan, kahit na 1,000 taon na ang lumipas, kakaunti lamang ang mga henyo na nakapasok sa ika-9 na palapag sa loob ng libu-libong taon. Napakahirap nga naman ang pagpasok sa ika-9 na palapag ng Jansen Tower. Mahigit 20 tao lamang ang nakapasok sa ika-9 na palapag sa nakalipas na 1,000 taon. Mga henyo. Tungkol naman sa ika-10 palapag ng Jansen Pagoda, walang nakapasok dito sa loob ng libu-libong taon. Ang Jianzun Pagoda ay umiral na ng 1,000 taon, sayang, walang nakapasok sa ika-10 palapag sa loob ng 1,000 taon. Napakahirap nga naman ang pagpasok sa ika-10 palapag, natatakot ako na ang unbeaten Swordmaster lamang na nagtayo ng Swordmaster Tower na ito ang makakagawa nito sa sarili niya. Huwag na nating pag-usapan ang ika-10 palapag, napakahirap na makapasok sa ika-9 na palapag. Sa panahong ito, sa nakalipas na 100 taon, sina Li Hentian at Duguao lamang sa listahan ng mga bayani ang nakarating sa antas na ito. Tama iyan, ang dalawang ito ay kabilang sa mga pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon ng Yao Guangyo. May alingaw na si Li Hentian ay nakapasok pa nga sa Heavenly King list ng Southern God Territory. Ang tagumpay na ito ay sapat na upang magpanganga sa atin. Gayunpaman, bukod kina Li Hentian at Duguao, sa tingin ko ay makakapasok din si Yan Yulan sa ika-9 na palapag ng Swordmaster Tower.
Nakakalungkot na si Yan Yulan ay hindi pa nakarating sa Swordmaster Tower. Kailangang sabihin na nakakalungkot ito. Kung si Yan Yulan ay nakalista din sa ikasyam na palapag, kung gayon 3 tao ang makakapasok sa ikasyam na palapag ng Swordmaster Tower sa panahong ito. Hoy, bilasan ninyo, lumitaw na ang pangalan ni Mu Qing sa ikapitong palapag. Sa oras na ito, maraming mga taong may matalas na paningin ang napansin na mayroong isang dagdag na pangalan sa huling hanay ng Jansen Monument. Nang marinig ito, lahat ng mga mata sa paligid ng Jansen Pagoda ay tumingin sa Jansen Monument. Totoo nga, si Mu Qing ito. Siya ay nasa Jansen Tower na ng 3 araw, at nagawa niyang makapasok sa ikapitong palapag ng Jansen Tower sa loob ng 3 araw. Karapat-dapat siyang makasama sa listahan ng mga bayani. Kahit na sinasabing si Mu Qing ay hindi nirerango sa top 10 sa ating listahan ng mga bayani ng Yao Guangyo, ngunit narinig ko na siya ay nakapasok na sa estado ng konsentrasyon sa unang pagkakataon. Hehe, ang pagpasok sa ikapitong palapag, tila ang lalaking ito ay mag-iiwan din ng kanyang pangalan sa Jansen Monument. Isang uri ng kataas-taasang karangalan ang mag-iwan ng pangalan sa Jansen Monument, at ito ay isang bagay na hindi makakamit ng mga susunod na henerasyon. Titan gala na lamang tayo sa mga pangalang ito. Ang titig ni Yehan ay nakatuon din sa Jansen Monument sa sandaling ito. Ang bilang ng mga henyo na nakapasok sa ikapito at ikawalong palapag ay ang pinakamarami, at ang pinakakaunting ay ang ikasyam na palapag. Ang pagdating sa mga posisyong ito ay nagpapakita na sila ay hindi pangkaraniwan, at ang kanilang mga talento at lakas ay napakamakapangyarihan. Ang mga pangalan sa itaas ay pawang mga piling tao na nakaligtas sa mahabang agos ng kasaysayan. Natatakot ako na sa kanilang sariling panahon, sila ay pawang isa sa mga pinakamahusay na tauhan sa mundo, na nalalamangan ang mga henyo ng kanilang henerasyon. Pagkatapos, si Yehan ay lumabas mula sa karamihan, naglakad pasulong, at dumating sa pasukan sa unang palapag ng Swordmaster Tower. Dito, mayroong isang Swordmaster Monument. Mula sa Swordmaster Monument, isang alon ng isang mahiwagang puwersa ang umuuga. At sa ilalim ng Jansen Monument, sa isang banig, nakaupo ang isang matandang lalaki na nakapikit ang mga mata at nagmumuni-muni. Tila walang pag-uga ng hininga sa katawan ng matandang lalaki, ngunit ang taong makakapagbantay sa pasukan ng Jansen Pagoda ay hindi naman kung ano ang hitsura niya sa ibabaw. Kaya simple. Si Yehan ay naglakad sa harap ng Monument of Swordmaster, na may isang marangal na hitsura sa kanyang mukha, bigla niyang hinugot ang longevity sword na nakasabit sa kanyang baywang, at isinulat ang kanyang pangalan sa lapida ng Master Sword. Nang mahulog ito, ang kanyang pangalan ay dahan-daang nawala mula sa lapida ng Master ng Espada ng walang bakas. Tungkol dito, si Yehan ay hindi nagulat. Hindi ganoon kadali ang mag-iwan ng pangalan sa Jansen Monument, maliban na lamang kung ang taong nakalusot sa tore ay makakapasok sa ikapitong palapag ng Jansen Tower. Ang pangalang iniwan lamang ang tunay na maiiwan dito, at hindi na mabubure. Matapos isulat ang kanyang pangalan sa Jansen Monument, si Yehan ay naglakad patungo sa pasukan sa unang palapag ng Jansen Tower. Ang ikasampung palapag ng Jansen Tower, gusto din niyang makita kung anong palapag ang kanyang mararating. Sa likuran ni Yehan, ang matandang lalaki na nakapikit ang mga mata ay dumilat, sumulyap sa kanyang likuran, at agad na ipinikit muli ang kanyang mga mata. Ang lokasyon sa unang palapag ng Jansen Pagoda ay isang walang laman na bulwagan na may mahinang liwanag, tulad ng isang madilim na bilangguan. Sa isang iglap, habang pumapasok si Yehan sa unang palapag ng Jansen Pagoda, mayroong isang alon ng kadiliman sa nakapalibot na hangin. Isang di nakikitang presyon ang biglang bumagsak at binalot si Yehan. Para bang ang hangin sa loob ay puno ng nakakatakot na grabidad. Isang sinauna at mapurol na kapaligiran ay kumalat din sa walang laman na bulwagan na ito. Naramdaman ng grabidad na ito, ang katawan ni Yehan ay nanginginig, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay pinakawalan, nakikipagkompetensya sa presyon na kumalat sa hangin. May alingaw-ngaw na ang Swordmaster Tower ay may 10 beses na grabidad. Ang 10 beses na grabidad ay magbabago ayon sa lakas ng tagapagwasak ng tore. Ang unang palapag ay 2 beses lamang ang grabidad, at ang ikalawang palapag ay 2 beses ang grabidad. Mas mataas ka, mas nakakatakot ang grabidad, naisip ni Yehan. Siyempre, ang grabidad ng unang palapag ay hindi gaanong presyon kay Yehan o sa ibang mga henyo na nakalusot sa tore. Sa makatuwid, sa pangkalahatan, ang mga pumapasok sa Jansen Pagoda ay direktang pipiliing pumasok sa ikalawang palapag, at pagkatapos ay lumipat patungo sa ikatlong palapag. Sa unang palapag ng Jianzun Pagoda, ang titig ni Yehan ay dumaan, at mayroong isang daanan ng hagdan na patungo sa ikalawang palapag.
Kaagad, si Yehan ay huminga ng malalim at naglakad patungo sa daanan ng hagdan laban sa grabidad. Sa daan patungo sa ikalawang palapag, habang papalapit si Yehan sa ikalawang palapag, naramdaman niya ang grabidad sa nakapalibot na hangin na bumabagsak sa kanya ay nagiging mas malakas, na humahadlang sa kanyang pagsulong. Ito ay malapit na sa 2 beses ang lakas ng kanyang sarili. Gayunpaman, hindi ito mahirap para kay Yehan. Nakita niya na siya ay nakapasok na sa daanan ng hagdan sa ikalawang palapag, at si Yehan ay umakyat ng isang hakbang sa isang pagkakataon na parang isang mahinahong paglalakad sa hardin. Pumasok siya sa Jansen Tower gamit ang kanyang huling paa sa ikalawang palapag. Kabanata 1473. Bigla, nang makapasok si Yehan sa ikalawang palapag ng Swordmaster Tower, ang grabidad sa kanyang katawan ay naging mas nakakatakot at makapangyarihan, na para bang may bundok na lumitaw sa mga balikat ni Yehan. May pumasok na naman. Pinagmamasdan si Yehan na pumapasok sa ikalawang palapag ng Swordmaster Tower mula sa unang palapag. Sa sandaling ito, may mahigit 12 pares ng mga mata sa ikalawang palapag na nakatitig kay Yehan. Gayunpaman, bukod sa pagkagulat na si Yehan ay isang-isang braso, ang mga taong ito ay wala ng gaanong pagkamausisa sa kanilang mga mukha. Ang pagdaan sa una, ikalawa, at ikatlong palapag ng Sword Zone Tower ay hindi gaanong nakaka-stress para sa maraming tao, at maaari nitong tunay na maipakita ang lakas at kahinaan ng isang tao. Ito ay nasa ika-4 na palapag. Sa pagpasok sa ika-4 na palapag, haharap ka sa 4 na beses na grabidad. Siyempre, ang grabidad dito ay nag-iiba rin sa bawat tao, at hindi ito nangangahulugan na mas malakas ang grabidad na iyong haharapin, tulad ni Yehan. Sa ngayon, siya ay nasa tuktok na ng huling yugto ng Heavenly Human Realm, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maaaring makipagkompetensya na sa mga master sa gitnang yugto ng High Realm. Sa makatuwid, ang grabidad na kanyang kinakaharap sa unang antas ay katumbas ng paghaharap sa pang-aapi ng isang master sa gitnang yugto ng High Realm, ang ikalawang antas ay katumbas ng pang-aapi ng 2 master sa gitnang yugto ng High Realm, at iba pa, sa bawat pag-akyat ng antas, ang grabidad ay tataas ng exponentially. Kung ang isang master ng Unity Realm ay sumalakay sa tore, haharap siya sa parehong grabidad, at totoo rin ito sa Tranquil Realm at Concentrating Spirit Realm. At ito, ang pagsubok ay ang lakas ng isang tao. Kung mas malakas ang lakas sa pakikipaglaban sa parehong kaharian, ang posibilidad ng pag-akyat ay walang alinlangang mas mataas. Mahirap para sa mga taong may mahinang lakas sa pakikipaglaban na makapasok. Pumasok si Yehan sa ikalawang palapag. Sa loob, may mahigit 12 ng mga kabataang lalaki at babae, na pawang nag-aangkop sa grabidad at naghahanda na umakyat sa ikatlong palapag. Taglay ang 2 beses na grabidad, si Yehan ay hindi rin nakaramdam ng gaanong presyon. Tumingin siya patungo sa pasukan ng ikatlong palapag. Sa sandaling ito, maraming mga figure ang umaakyat sa ikatlong palapag sa hagdanan. Kaagad, si Yehan ay hindi tumigil, dumaan sa walang laman na bulwagan, at naglakad patungo sa pasukan ng ikatlong palapag. Tila hindi siya nakaramdam ng presyon sa ikalawang palapag na parang naglalakad lamang siya. Nang may kadalian, umakyat siya sa mga baitang ng paisa-isa. Nang makita ito, maraming tao ang medyo nagulat. Ang lalaking may sirang braso ay medyo malakas. Kailangan nating masanay sa grabidad dito sa ikalawang palapag bago tayo makapunta sa ikatlong palapag, at siya ay dumating sa ikalawang palapag at dumiretso sa ikatlong palapag. Hindi naman masama, ngunit ang grabidad ay lumalakas habang umaakyat ka. Matapos makapasok sa ikatlong palapag, ang kanyang bilis ay malamang na bumagal. Sa daanan ng hagdan, inilagay ni Yehan ang kanyang kanang kamay sa kanyang likuran, pinagmasdan ang mga umaabot na mga baitang, at umakyat ng paisa-isa. Dito, 3 kabataan ang umaakyat sa ikatlong palapag. Makikita sa kanilang mga noo ang manipis na patong ng pawis, at ang bilis na iyon ay hindi maihahambing kay Yehan. Sa ganitong kalagayan, madali na nilalagpasan ni Yehan ang 3 taong ito. Hindi ba nararamdaman ng lalaking ito ang presyon? Nang makita si Yehan na madaling nalampasan ang 3 sa kanila, ang 3 figure sa ilalim ni Yehan ay nakatitig sa kanyang likuran, at sa ilalim ng kanilang titig, ang figure ni Yehan ay dumiretso sa ikatlong palapag at nawala sa kanilang paningin. Ang ikatlong palapag, sa walang laman na bulwagan na ito, may mahigit 20 tao na natigil dito. Ang presyon sa ikatlong palapag ay hindi gaanong naiiba sa ikalawang palapag. Ang 3 beses na grabidad ay nadagdag sa katawan, na mahirap para sa mga ordinaryong henyo na tiisin. Pagkatapos ng isang tiyak na panahon upang umangkop, maaari kang umakyat sa ika-4 na palapag.
Sa makatuwid, mas maraming mga batang master sa ikatlong palapag kaysa sa ikalawang palapag. Nang makapasok si Yehan sa ikatlong palapag, ang kanyang titig lamang ang tumingin sa kanya, pagkatapos ay binawi niya ang kanyang titig at umupo ng nakadapa, inaangkop ang 3 beses na grabidad. Mula sa unang palapag hanggang dito, naramdaman ni Yehan ang presyon na walang kabuluhan na dumating sa kanya. Sa paghahambing, naramdaman ni Yehan kung gaano kalakas ang presyon na iyon, ngunit ang presyon ng intensity na ito ay hindi pa rin sapat. Hindi niya mapipigilan si Yehan, ngunit maaari pa rin siyang magpatuloy. Huminga ng malalim si Yehan, at dumiretso mula sa pasukan ng ikatlong palapag patungo sa daanan ng hagdan na papunta sa pasukan ng ikaapat na palapag. Sa daanan ng hagdan na papunta sa ikaapat na palapag, maraming figure pa rin ang umaakyat laban sa presyon. Gayunpaman, ang mga mabagal na figurang iyon ay hindi maihahambing sa bilis ni Yehan. Sa gitna ng karamihan, si Yehan ay naglakad ng may kadalian na may kanang kamay sa kanyang likuran, na parang nakatayo sa isang kawan ng mga manok. Ang mga mata ng lahat ay nakatitig, at bigla silang nakatitig sa kanya. Napakadali, hindi ba nararamdaman ng lalaking ito ang presyon? Si Yehan ay natural na nakakaramdam ng presyon, ngunit ang presyon na ito ay hindi sapat upang mapahinto siya at magpahinga. Nang makarating si Yehan sa hagdanan, naglakad pa rin siya ng may kadalian na parang umakyat mula sa ikalawang palapag. Sa loob ng wala pang kalahating minuto, nalampasan niya ang mga taong nasa kalagitnaan ng pag-akyat, nakarating sa huling baitang ng pagpasok sa ikaapat na palapag, at dahan-daang nawala sa mga titig ng ikatlong palapag. Sa ikaapat na palapag, nang makapasok si Yehan dito, isang mas makapangyarihang presyon ang bumagsak sa kanyang katawan ng walang kabuluhan, na nagdulot ng paglubog ng mga balikat ni Yehan. Ito ay 4 beses na presyon, nakatumbas ng 4 na master sa gitnang yugto ng Unified Realm na sabay-sabay na naglalagay ng presyon kay Yehan. Sa wakas, medyo mahirap na. Sa pasukan ng ikaapat na palapag, isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Yehan, at isang bakas ng espiritu ng pakikipaglaban ang lumitaw sa kanyang mga mata. Mula sa unang palapag hanggang sa ikaapat na palapag, si Yehan ay walang presyon at walang pahinga sa daan. Mayroong isang pahiwatig ng presyon. Sa sandaling ito, sa walang laman na bulwagan sa ikaapat na palapag, may halos 40 kabataang lalaki at babae na natigil dito. Umupo sila ng nakadapa isa-isa, gamit ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan upang labanan ang puwersang nagmumula sa presyon ng hangin. Ang ganitong uri ng presyon ay tulad ni Yehan na naglalakad na may rebulto ng Emperor of Heaven sa ilalim ng pangangasiwa ni Qin Wu Dao. Hindi siya makagalaw sa una, at maaari lamang siyang magpatuloy sa susunod na hakbang matapos niyang unti-unting masanay dito. Kabanata 1474. Umiikot ang mga mata ni Yehan, at tumingin siya patungo sa daanan ng hagdan na papunta sa ikalimang palapag, kung saan mayroon ding ilang mga kabataang figure na nagmamadaling umakyat sa ikalimang palapag. Nakatayo sa ikaapat na palapag, maingat na naramdaman ni Yehan ang nakakatakot na grabidad na bumagsak sa kanya. Ang grabidad na ito ay tumagos sa katawan ni Yehan na parang mga hibla ng matibay na puwersa, sinusubukang ibilanggo siya sa ikaapat na palapag na ito. Gayunpaman, dahil nasa ikaapat na palapag siya sa sandaling ito, ang uri ng presyon ay nagdulot lamang kay Yehan ng presyon. Kung gusto niyang manatili sa ikaapat na palapag ng matagal, walang alinlangan na hindi ito aabot sa limitasyon na kayang tiisin ni Yehan. Ang lahat ng uri ng kapangyarihan sa katawan ay umikot sa buong katawan, bahagyang nakapikit ang mga mata ni Yehan, ang mga alon ng makapangyarihang kapangyarihan ay kumalat mula sa katawan ni Yehan, at nakikipaglaban sila sa nakakatakot na grabidad na bumagsak sa katawan ni Yehan. Ang labanan sa loob ng katawan ni Yehan ay umalingaw-ngaw na parang isang mapurol na kulog sa katawan ni Yehan, at ang makapangyarihang pag-uga ng kapangyarihan ay gamulong din sa paligid ng katawan ni Yehan. Gayunpaman, sa ilalim ng pagsugpo ng ilang mga puwersa sa katawan ni Yehan, ang grabidad sa nakapalibot na hangin na bumagsak kay Yehan ay nasupil niya sa isang iglap, na nagparamdam kay Yehan na ang grabidad na kanyang dinadala ay unti-unting nawawala. Naramdaman ito, damilat si Yehan, kumakbang pasulong, at naglakad patungo sa daanan ng hagdan na papunta sa ikalimang palapag. Masyado lamang siyang nagtagal ng wala pang kalahating oras para makapunta mula sa ikatlong palapag patungo sa ikaapat na palapag. Ang ganitong uri ng sobrang kakayahang umangkop ay isang bagay na napakakaunting tao ang makakamit. Napakabilis niyang naangkop sa grabidad ng ikaapat na palapag. Sa sandaling ito, ang mga tao sa ikaapat na palapag ay halos nakaupo nang nakadapa sa lupa laban sa nakakatakot na grabidad, unti-unting umaangkop. Iilang tao lamang ang papalapit sa daanan sa ikalimang palapag, kaya ang mga kilos ni Yehan ay nakakuha rin ng atensyon ng mga nasa ikaapat na palapag.
Ang mga mata ng ilang tao sa ikaapat na palapag, nang makarating si Yehan sa ikaapat na palapag, maraming tao ang napansin siya. Pagkatapos ng lahat dahil isa lamang siyang braso, madali para sa mga tao na tingnan siya ng 2 beses. Sa oras na ito, mas mababa sa kalahating oras ang ginugol ni Yehan sa pagpasok sa ikaapat na palapag, at sinimulan na niyang akyatin ang ikalimang palapag. Ito ay nagulat din sa maraming tao. Sa mga batang master sa ikaapat na palapag, marami ang nangangailangan ng kalahating araw o kahit isang araw bago sila unti-unting masanay sa nakakatakot na grabidad dito. Gayunpaman, ang kakayahang umangkop ni Yehan ay mas mababa sa kalahating oras. Sa paghahambing, ito ay isang napaka-abnormal na bilis. Maganda ang kakayahang umangkop, ngunit depende kung kaya niyang umakyat sa ikalimang palapag ng sabay-sabay. Mas malapit sa ikalimang palapag, mas nakakatakot ang grabidad. Sa ikaapat na palapag, maraming tao ang sumubok ng maraming beses na umakyat sa ikalimang palapag, ngunit ang mga nakapasa at nakapasok sa ikalimang palapag ay iilan lamang. Siyempre, alam din ito ni Yehan, ngunit may kapangyarihan ng ginto, mahika, at yin at yang sa kanyang katawan, at ang grabidad na papunta sa ikalimang palapag ay hindi mapipigilan ang lakad ni Yehan kahit na ito ay malakas. Pigilan ito, maliban na lamang kung ito ay mga antas na napakahirap para sa lahat na magdulot ng tunay na presyon kay Yehan. Kaagad, sa ilalim ng mga mata ng mga tao sa ikaapat na palapag, si Yehan ay naglakad patungo sa harap ng daanan ng hagdan, umakyat sa mga baitang ng paisa-isa, at ang mga figurang nagmamadaling umakyat sa ikalimang palapag, isa-isa nilang nalampasan ni Yehan. Sa itaas nito, kahit na ang ikalimang palapag ay papalapit na, ang takot ng grabidad na nagmumula rito ay unti-unting tumitindi, na nagpapahirap sa iba na maglakad sa hakbang na ito, ngunit, para kay Yehan, ang unti-unting tumitinding grabidad ay hindi pa rin nakakatugon sa mga kondisyon para sa kanya na huminto. Sa sandaling ito, pumasok si Yehan sa ikalimang palapag ng Jeonzun Pagoda. Sa isang iglap, 5 beses ang puwersa ng grabidad na bumagsak ng mabilis, nakatumbas ng 5 master sa gitnang yugto ng Unity Realm na gumagawa ng kanilang makakaya upang maglagay ng presyon kay Yehan ng sabay-sabay. Lakas upang labanan ang mas makapangyarihan at nakakatakot na pang-aapi ng grabidad. Buzz. Ang mga alon ng makapangyarihang mga alon ng kapangyarihan ay pinakawalan mula sa katawan ni Yehan. Sa nakapalibot na hangin, ang nakakatakot na grabidad ay tumagos sa bawat butas, mabangis na sinasakal ang katawan ni Yehan, nakikipagbanggaan sa kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa ikalimang palapag na ito, hindi gaanong karami ang mga batang master na sumalakay sa Jeonzun Pagoda gaya ng mga tao sa ikaapat na palapag, mayroon lamang mga ilang dosina o higit pa. Napakahirap na makapasa. Mas mahirap din ang pagpasok sa ika-6 na palapag mula sa ikalimang palapag. Mas mataas ka, mas kakaunti ang mga taong papasok sa tore. Matapos makarating sa ikalimang palapag, tinitiis ni Yehan ang nakakatakot na grabidad sa loob ng kalahating oras, at ang presyon mula sa nakapalibot na hangin ay unti-unting humina sa pananaw ni Yehan. Pagkatapos, huminga ng malalim si Yehan at tumingin patungo sa daanan na papunta sa ika-6 na palapag. Hanggat dumaan siya sa daanan na ito, maaari rin niyang harapin ang daanan na papunta sa ika-7 palapag ng Swordmaster Tower. Walang sorpresa, kalmado ang ekspresyon ni Yehan, at naglakad siya patungo sa daanan ng hagdan na papunta sa ika-6 na palapag. Dumiretso siyang umakyat sa mga baitang, at ang bawat hakbang na kanyang gagawin ay unti-unting makakaakit ng atensyon ng ilang mga practitioner sa ika-5 palapag. Napakadali. Nang makita si Yehan na umaakyat sa mga baitang ng paisa-isa, ang mga cultivator sa ika-5 palapag ay lahat ay namangha. Sa sandaling ito, ang bilis ni Yehan ay nasa matinding kaibahan sa ibang mga tao sa mga baitang na papunta sa ika-6 na palapag. Kung ikukumpara sa ibang mga isang tower breaker, si Yehan ay parang isang relax na turista. Sa daang ito, ang nakakatakot na grabidad na papunta sa ika-6 na palapag ay walang epekto sa kanya. Sa makatuwid, sa ilalim ng mga nagulat at nanggigigil na titig, madali na nilalagpasan ni Yehan ang ika-5 palapag at pumasok sa ika-6 na palapag ng Jeonzun Pagoda. Kabanata 1475. Ang galing naman ng lalaking ito, napakadali niyang makapasok sa ika-6 na palapag, sino kaya siya? Sa ika-5 palapag ng Jeonzun Pagoda, maraming mga mata ang bahagyang nagulat. Ang mga batang master na madaling makapasok sa ika-6 na palapag, sa lakas lamang, ay nakapasok na sa listahan ng mga bayani sa Yaoguang Domain daang taon na ang nakalilipas. Sa listahan ng mga bayani sa Yaoguangyo, mayroong kabuoang 100 katao. Ang 100 kataong ito ay pawang mga natitirang henyo sa mga tuntunin ng talento, kaharian, at potensyal, isang tao sa kaharian.
At ang mga henyo na makapasok sa ika-6 na palapag ng Swordmaster Tower, kahit na ang kanilang lakas ay hindi gaanong kagaling sa mga nasa listahan ng mga bayani, ang kanilang mga talento ay maihahambing na sa ilang mga tao sa listahan ng mga bayani. Sa listahan ng mga bayani, halos lahat ng tao ay madaling makapasok sa ika-6 na palapag ng Jansen Tower. Siyempre, kung gusto mong makapasok sa ika-7 palapag, maliban na lamang kung ikaw ay ilang mga henyo na may napakamalalakas na lakas sa pakikipaglaban sa listahan ng mga bayani, tulad ni Muching, na nakapasok sa ika-7 palapag, ay nireranggo sa labas ng top 10 sa listahan ng mga bayani, kaya nagawa niyang umasa sa kanyang sariling pagsisikap upang makapasok sa ika-7 palapag. Sa sandaling ito, si Yehan ay nakatayo sa ika-6 na palapag. Dito, ang grabidad sa nakapalibot na hangin ay nagparamdam kay Yehan na ang kanyang mga hakbang ay mas mabigat, na parang puno ng tingga, at ang grabidad sa kanyang katawan ay umabot na ng 6 na beses na nakakatakot. Ang pagdaragdag ng 6 na beses na grabidad ay nagparamdam kay Yehan ng isang tunay na presyon na dumarating, pinipilit siyang umupo ng nakadapa sa palapag na ito, inaayos ang lakas sa kanyang katawan upang labanan ang 6 na beses na grabidad sa loob ng mahabang panahon. Sa oras na ito, kasunod ng pagdating ni Yehan, sa ika-6 na palapag, maraming mga mata ang nanliit, at lahat sila ay nakatitig sa kanya. Karapat-dapat sa kanilang atensyon ang makapasok sa ika-6 na palapag. Ang mga tao sa ika-6 na antas ay halos mga henyo sa listahan ng mga bayani. Kahit na ang mga taong ito ay nasa ilalim ng listahan ng mga bayani, sila ay nakalista pa rin sa listahan ng mga bayani, at sila ay mas mahusay kaysa sa mga henyo ng parehong antas, marami. Sa ika-6 na palapag, ang mga tower breaker ay mas bihira pa, ngunit mayroon lamang isang dosina o higit pa. Karaniwan na, sila ay nakapunta na sa ika-6 na palapag ng maraming beses, at lahat sila ay gustong subukang akyatin ang ika-7 palapag at mag-iwan ng marka sa Jansen Steel. Ang iyong sariling pangalan para sa mga susunod na henerasyon na Titan Gala. Ang taong ito ay medyo malakas upang makapasok sa ika-6 na palapag. Kahit na ang kaharian ay mahina, ngunit sa paglipas ng panahon, magagawa niyang makapasok sa listahan ng mga bayani tulad natin. Sa ika-6 na palapag ng Swordmaster Tower, ang kalahati ng mga tao ay halos mula sa listahan ng mga bayani, at nang tumingin sila kay Yehan, medyo matalas ang kanilang mga tingin. Hindi naman sigurado iyan. Ang kompetisyon sa listahan ng mga bayani ay matindi, at maaari mong mawala ang iyong buhay balang araw. Nang marinig ang mga salitang ito, ibinaling ni Yehan ang kanyang tingin patungo sa mga taong iyon. Sa ika-6 na palapag, may mga batang master mula sa Unity Realm at maging sa Netherworld Realm. Ang mga taong ito ay pawang nakaupo ng nakadapa sa walang laman na bulwagan na ito, inaangkop ang pagdaragdag ng 6 na beses na grabidad, naghahanda para sa pag-akyat sa ika-7 palapag. Kaagad, ipinikit ni Yehan ang kanyang mga mata, at inayos ang lakas sa kanyang katawan upang labanan ang 6 na beses na grabidad na nagmumula sa nakapalibot na hangin. Ang ganitong uri ng grabidad ay nagparamdam na kay Yehan ng presyon. Kung hindi niya ito maangkop, mahihirapan siyang magpatuloy. Buzz. Ang mga layer ng grabidad ay nagtipon patungo kay Yehan na parang alon, bumuhos sa kanyang katawan, mabangis na sinupil ang kanyang katawan, dinurog ang kanyang laman at dugo, na nagpapahirap kay Yehan na gumalaw. Inaayos ang lakas sa katawan upang makipaglaban, unti-unting umaangkop sa nakakatakot na grabidad na ito. Ang oras ng pag-upo ni Yehan ay mas mahaba kaysa sa oras na kanyang ginugol sa ika-4 at ika-5 palapag. 3 oras ang lumipas, dahan-daang dumilat si Yehan. Matapos ang 3 oras na pag-angkop, naramdaman ni Yehan na ang kanyang katawan ay unti-unting naangkop sa grabidad. Siyempre, ito ay isang paunang pag-angkop lamang. Nararamdaman ni Yehan na ang daanan patungo sa ika-7 palapag ay nagkakalat ng isang mas mabangis at nakakatakot na grabidad. Hindi madaling makapasok sa ika-7 palapag, kung hindi ito magiging posible. Hinadlangan ng mga hakbang ng maraming henyo. Kaagad, dahan-daang tumayo si Yehan, at dahan-daang naglakad patungo sa daanan ng hagdan na papunta sa ika-7 palapag. Sa daanan na iyon, sa sandaling ito, mayroong isang kabataang lalaki na pawis, ginagawa ang kanyang makakaya upang akyatin ang ika-7 palapag. Ang mga kilos ni Yehan ay nagulat sa mga batang master na nakaupo ng nakadapa. Aba, hindi ba medyo masyadong mayabang ang lalaking ito? 3 oras lang ang dapat niyang gamitin para makapasok sa ika-6 na palapag, at gusto niyang akyatin ang ika-7 palapag pagkatapos ng 3 oras na pag-angkop. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nakangiti, ngunit mayroong isang tingin ng paghamak sa ngiting iyon.
Nakapunta na sila sa ika-6 na palapag ng maraming beses, at ang oras upang umangkop ay hindi maaaring kalkulahin sa mga oras. Sa makatuwid, natural nilang alam kung ano ang magiging kahirapan sa pagpasok sa ika-7 palapag. Si Muching ay nakapasok sa ika-7 palapag ilang oras na ang nakalilipas, ngunit isang araw ang ginugol niya sa pagsasanay sa ika-6 na palapag bago niya ito ginawa. Ang lalaking ito ay naghahanap lamang ng gulo dahil sa kanyang kaiabangan. Huwag kayong mag-alala, tiyak na matatalo siya mamaya, at pagdating noon, malalaman niya kung gaano kahirap ang pagpasok sa ika-7 palapag. Sa ilalim ng mga mapanghusgang tingin, si Yehan ay nakarating sa ilalim ng daanan patungo sa ika-7 palapag. Tinitingnan ng mga baitang na umaabot pataas, si Yehan ay humakbang at tumayo sa unang baitang. Walang kabuluhan, habang sinimulan ni Yehan na akyatin ang ika-7 palapag, ang mga alon ng nakakatakot na grabidad ay kumalat mula sa itaas, mabangis na sinasakal ang katawan ni Yehan. Gayunpaman, ang gayong grabidad ay hindi mapipigilan ang lakad ni Yehan. Sa mga baitang, si Yehan ay patuloy na umaakyat. Kahit na ang bilis ni Yehan ay hindi naman masyadong mabilis, ngunit ang bilis na ito ay bumabagsak sa ika-6 na lugar. Sa mga mata ng mga henyo sa itaas na antas, isang tingin ng pagkamangha ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Napakabilis. Maaaring ang grabidad na papunta sa ika-7 palapag ay walang epekto sa kanya. Sa ilalim ng mga titig na ito, si Yehan ay mabilis na nakarating sa likuran ng kabataang lalaki na umaakyat din sa ika-7 palapag, at nadama ang paggalaw sa likuran niya. Ang isang kabataang lalaki ay lumingon, at pagkatapos, nakita niya si Yehan na nakatayo sa parehong baitang sa kanya. Kung ikukumpara sa kanya, si Yehan ay mukhang napaka-relax, at ang estado ng dalawa ay nagkaroon ng matinding kaibahan. Siya iyon. Kabanata 1476. Nang makita ito, nanigas ang mukha ng binata, at malamig siyang bumantong hininga sa kanyang puso. Kaagad, isang nakakatakot na puwersa ang pinakawalan mula sa kanyang katawan, tinatakpan si Yehan, sinusubukang pilitin si Yehan na umatras. Nang makita ito, kumunot ang noo ni Yehan, ang kapangyarihan ng ginto at iba pang 3 pangunahing kapangyarihan ay pinakawalan din mula sa kanyang katawan, mabangis na nakikipagbanggaan sa kapangyarihan na pumapalibot sa binata. Bigla, isang mabangis na puwersa ang kumalat mula sa gitnang posisyon ng dalawa sa kanila, mabangis na tumama sa katawan ng kalaban. Sa sumunod na sandali, namutla ang mukha ng binata. Lumipad siya pabalik sa mga baitang at bumagsak sa pangunahing bulwagan. Bata, hinahanap mo ba ang kamatayan? Galit na galit ang binata, nakatitig kay Yehan ng may madilim na mga mata. Hehe, gusto siyang saktan ng lalaking ito na si Huajian pero siya ang gumawa nito. Nang makita ito, ang batang henyo sa ika-6 na palapag ay bahagyang ngumiti. Nang marinig ito, tiningnan ni Yehan ang binata ng may madilim na mga mata, at malamig na nagsabi, kung walang umaapi sa akin, hindi ako mang-aapi. Pagkatapos ng lahat, nagpatuloy si Yehan sa pag-akyat sa mga baitang, naglalakad ng paisa-isa. Damn it, hindi ako naniniwala na makakapasok ka sa ika-7 palapag. Papatayin kita mamaya. Nakatitig si Huajian sa likuran ni Yehan ng may madilim na ekspresyon. Naramdaman niyang kinutya siya ng mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, matapos makarating sa tuktok ng mga baitang, sa ilalim ng mga titig sa ibaba, si Yehan ay hindi umatras, at dahan-daang umakyat sa ika-8 baitang laban sa nakakatakot na grabidad. Hanggat 2 hakbang pa siya, makakapasok na siya sa ika-7 palapag. Nang makita ito, nanliit ang mga mata ng batang eksperto sa ika-6 na palapag, kaya ba talaga makapasok ang lalaking iyon sa ika-7 palapag? Ang sagot sa tanong na ito, sinagot sila ni Yehan gamit ang mga katotohanan. Hindi gaanong mahirap para sa kanya na makapasok sa hadlang na ito na hamarang sa maraming mga batang henyo. Baitang 9. Baitang 10. Bigla, ang figure ni Yehan ay nawala na sa paningin ng mga batang master sa ika-6 na palapag. Buzz! Kasabay nito, sa Jansen Steel sa ilalim ng Jansen Tower, isang kakaibang pag-uga ang kumalat sa oras na ito, na nag-alarma sa matandang lalaki na nakapikit ang mga mata at nagpapahinga ng isip, at nakakuha rin ng hindi mabilang na mga mata sa paligid niya. Hoy! May pumasok na naman sa ika-7 palapag, si Yehan, sino siya? Sa harap ng Jansen Pagoda, maraming mga mata ang tumingin sa isang pangalan na biglang lumitaw sa ilalim ng Jansen Monument, at nagulat ang kanilang mga mata. Isa pang henyo ang nag-iwan ng kanyang pangalan sa Jansen Monument. Tinitingnan ng dagdag na pangalan sa Jansen Monument, mayroong isang pagsabog ng alarma sa harap ng Jansen Tower, at lahat ng mga mata ay nakatitig sa dagdag na pangalan sa Jansen Monument. Yehan? Sino ang taong ito?
Upang makapasok sa ikapitong palapag, hindi ba siya isang henyo sa listahan ng mga bayani? Hindi ko pa narinig iyon. Totoo na hindi siya isang henyo sa listahan ng mga bayani, ngunit makapasok siya sa ikapitong palapag at mag-iwan ng kanyang pangalan sa Swordmaster Monument. Ang taong ito ay hindi madali. Hindi nga madali, ngunit kung makapasok siya sa ikapitong palapag, ang kanyang pangalan ay malalagay sa listahan ng mga bayani sa lalong madaling panahon. Kahit na hindi siya kasalukuyang nasa listahan ng mga bayani, ngunit maiiwan niya ang kanyang pangalan sa Monument of Swordmaster, na itinuturing na maihahambing sa ilang mga henyo sa listahan ng mga bayani. Hindi ko alam kung gaano karaming araw na ang nakalipas mula nang pumasok ang taong ito sa Jansen Tower. Natatandaan ko na sa kasaysayan ng pagpasok sa tore, ang pinakamabilis na oras upang makapasok sa ikapitong palapag ay 1 araw. Ang mga nakakagulat na tinig ay nagmula sa paligid ng Jianzun Pagoda. Ang pagkagulat na ito ay mas nakakagulat pa kaysa nang makapasok si Muqing sa ikapitong palapag. Pagkatapos ng lahat, si Muqing ay orihinal na isang henyo sa tuktok ng listahan ng mga bayani. Ang pagiging makapasok sa ikapitong palapag ay hindi nagulat sa lahat, ngunit si Yehan ay hindi kilala. Bago iyon, walang nakarinig ng kanyang pangalan, at hindi rin nila alam kung ano ang kanyang hitsura o kung gaano siya kalakas. Ang pagpasok sa ikapitong palapag, ito ay tiyak na isang nakakagulat na paksa. Maaari kaya siyang lalaking may sirang braso. Sa ilalim ng Jansen Steel, isang mapag-isip na tingin ang sumilay sa maputik na mga mata ng matandang lalaki, at kaagad, ang mga alon ng hindi mapakilang alon ay kumalat mula sa kanyang katawan, at si Yehan ay pumasok sa Jansen. 5 lamang na oras ang ginugol niya sa tower, at 5 oras ang ginugol niya sa pagpasok sa ikapitong palapag ng Jansen Tower. Nasira na nito ang pinakamagandang record sa kasaysayan ng tore. Nang maisip ito, ang hindi mapakilang pag-uga sa katawan ng matandang lalaki ay naging mas makapangyarihan, at ang mga matandang mata ay dahan-daang tumingin patungo sa ikapitong palapag ng Swordmaster Tower. Talagang nakapasok sa ikapitong palapag, sino ang lalaking ito? At 3 oras lang ang ginugol niya sa ika-6 na palapag upang masanay, at madali niyang nasakop ang ikapitong palapag. Paano naman kaya ang ganitong tao ay hindi pa umiiral noon? Narinig mo na ba iyan? Sa ika-6 na palapag ng Jansen Pagoda, ang pagkagulat at talas ay sumilay sa mga mata ng grupo ng mga henyo, at ang kanilang mga mata ay nakatitig sa pasukan sa ikapitong palapag. Kabanata 1477. Mapalad na bata. Kahit makapasok ka sa ikapitong palapag, paparusahan kita gamit ang espada. Napakamalamig ng titig ng may hawak ng espada. Isang kahihiyan para sa kanya ang matalo kay Yehan, na nasa tuktok ng huling yugto ng Heavenly Human Realm. Sa ikapitong palapag, nang makapasok si Yehan, nakaramdam siya ng mga matang nakatingin sa kanya. Siyempre, kasabay nito, isang alon ng nakakatakot na puwersa ng grabidad ang bumalot din sa kanya. Ang uri ng grabidad ay nagparamdam kay Yehan na ang kanyang paghinga ay naging mabigat sa isang iglap. Nakatayo sa pasukan ng ikapitong palapag, huminga ng dahan-dahan si Yehan upang mapagaan ang presyon sa kanyang katawan. Kaagad, tumingin siya patungo sa walang laman na bulwagan sa kanyang harapan. May 3 tao lamang dito, ang mga mata ng 3 taong ito ay nakatitig kay Yehan ng maigi. Ang taong ito, na makapasok sa ikapitong palapag tulad nila, kahit na ang kanyang lakas ay hindi gaanong kagaling sa kanila, ngunit sa ibang mga aspeto, tiyak na hindi siya magiging mahina kaysa sa kanila. Bukod dito, sa gitna ng walang laman na bulwagan sa harap ni Yehan, mayroong isang imbakan ng mga espada, na puno ng siksik na mga espada, na bawat isa ay napakatalas, na ginagawang ang ikapitong palapag bukod sa nakakatakot na grabidad. Bilang karagdagan, mayroon ding isang nakakatakot na matalas na hininga. Mga espiritual na sandata. Nanliit ang mga mata ni Yehan, at ang imbakan ng mga espada sa kanyang harapan ay puno ng maraming espiritual na sandata. Ang bilang ay maaaring lumampas sa 1,000, at ang kanilang ranggo ay umabot na sa antas ng ika-9 na ranggong espiritual na sandata. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Yehan kung ano ang ibig sabihin ng kayamanan sa bibig ng matandang lalaki sa Chenelo. Kagiliw-giliw, tila magkakaroon ng isa pang pangalan sa Jansen Monument, at ito ay isang pangalan na hindi natin gaanong kilala. Nakita ko ang isang kabataang lalaki na nakatitig kay Yehan nang may kalahating ngiti sa kanyang mukha. Tingnan. Si Yehan, ang 3 sa kanila ay hindi gaanong magkakilala, ngunit ang katotohanan na ang kabilang partido ay nakarating sa ikapitong palapag ay hindi karapat-dapat sa kanilang paghamak. At isa sa 3 taong ito ay si Muqing na nakapasok lamang sa ikapitong palapag ilang oras na ang nakalilipas, at ang 2 pa ay mga henyo na matagal nang iniwan ang kanilang mga pangalan sa Jansen Monument.
Ang dahilan kung bakit sila nandito pa rin ay dahil gusto rin nilang subukang makapasok sa ikawalong palapag. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay lubos na may talento upang makapasok sa ikapitong palapag, siya ay nasa ilalim pa rin ng Johnson Monument. Mga bagong dating, pumili kung gusto ninyo, at itago ito bilang souvenir. Ang mga ito ay iniwan lahat ng undefeated Swordmaster, at ang bawat isa na nakapasok sa ikapitong palapag ay kukuha ng isang espada mula rito. Nang makita ang mga mata ni Yehan na nakatitig sa imbakan ng mga espada, isang kabataang lalaki ang nagsabi. Nang marinig ito, yumuko si Yehan sa kabataang lalaki at nagsabi, "Salamat sa pagpapalam sa akin." Kaagad, naglakad si Yehan patungo sa imbakan ng mga espada, at humugot ng isang espada na tumutugma sa hugis ng kanyang longevity sword. Ang espadang ito ay pinangalan ng Fengming Sword, ikasyam na antas na espiritual na sandata. Pagkatapos, hindi gaanong nakipag-usap si Yehan sa 3 taong ito. Ang grabidad sa ikapitong palapag ay umabot sa 7 beses na nakakatakot na antas. Kahit si Yehan ay nakaramdam ng napakasikip ngayon at hindi na makakapagpatuloy. Kailangan niyang masanay sa grabidad dito. Saka lamang siya makakapagpatuloy. Umupo si Yehan nang nakadapa sa isang sulok ng ikapitong palapag. Ang nakakatakot na grabidad ay bumagsak sa kanya. Napakasikip na hindi na siya makahinga. Ang nakakatakot na grabidad ay direktang nakaharap sa kanyang katawan, laman at dugo. Ang pangkalahatang pagsugpo ay bumuho sa kanyang katawan. Buzz buzz. Sa katawan ni Yehan, ang kapangyarihan ng ginto at ang kapangyarihan ng mahika ay umikot sa buong katawan ni Yehan, nakikipaglaban sa nakakatakot na puwersa ng grabidad na bumuhos sa katawan ni Yehan. Siyempre, ang paghaharap na ito ay gagawing mas at mas umaangkop ang katawan ni Yehan sa nakakatakot na grabidad upang maabot ang isang punto ng balanse. Nang makita ito, ipinikit muli ng 3 ang kanilang mga mata. Unti-unting lumipas ang oras, umupo si Yehan ng 5 oras, at pagkatapos ng 5 oras na pag-angkop, naramdaman ni Yehan na ang presyon sa kanya mula sa ikapitong palapag ay humina. Tinitingnan ng pasukan ng daanan sa ikawalong palapag, huminga si Yehan ng puting hangin ng dahan-dahan, pagkatapos ay tumayo siya at naglakad patungo sa pasukan. Sa sandaling ito, muling dumilat ang 3 at tumitig kay Yehan. "Hoy, bago ka lang dito, masyadong kabaliw. Huwag mo kaming sisihin kung hindi ka namin paaalalahanan, ang daan patungo sa ikawalong palapag ay hindi madali, huwag kang mag-somersault doon." Nang marinig ito, bahagya ng ngumiti si Yehan at nagsabi, "Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman?" Matapos sabihin iyon, nagpatuloy si Yehan. "Si Joying at ako ay nakarating na sa ikawalong palapag nang hindi bababa sa 10 beses ngunit nabigo na makapasa. Ang bagong dating na ito ay hindi makikinig sa panghihikayat. Tingnan natin kung gaano siya kakalungkot. Sa tingin ko ikaw at ako ay kasing yabang niya noong una, ngunit sa huli ay hindi ba tayo nabagsak ng may pagkadismaya?" Tinitigilan ng 3 si Yehan, na may mga mapang asar na ngiti sa kanilang mga mukha, na parang nakita na nila ang eksena kung saan si Yehan ay tinangay mula sa mga baitang. Boom! Tumayo si Yehan sa mga baitang. Ang lugar na ito ay mas mahirap nga kaysa sa ikapitong palapag. Nang tumayo si Yehan sa mga baitang, naramdaman niya ang isang alon ng grabidad na sumugod sa kanya na parang isang kaguluhan. Itinulak siya pabalik ng may gulat. Naramdaman ito, ang kapangyarihan sa katawan ni Yehan ay sumabog ng mabilis, bumubuo ng isang nakakatakot na depensa, nakaharap sa grabidad, nakaharap sa mga kahirapan. Buzz buzz. Kabanata 1478. Sa isang iglap, sa bawat hakbang na ginawa ni Yehan, ang puwersa ng grabidad ay naging mas nakakatakot, mabangis na sumugod sa kanya. Nang makatayo si Yehan sa ikalimang baitang, damaloy ang dugo mula sa kanyang mukha. Isang bakas ng pawis ang nagbabad sa mga damit. Hehe, hindi naman masama. Nakarating siya sa ikalimang baitang, ngunit sa tingin ko ay maaari lamang siyang makarating sa ikapitong baitang at mabibigo. Ngumiti si Joying, at parehong tumango sina Muching at Chen Jishu. Gayunpaman, habang sinasabi ito ni Joying, si Yehan, na pawis na, ay patuloy na naglakad, nakaharap sa nakakatakot na grabidad hanggang sa makarating siya sa mga baitang ng ikawalong palapag bago tumigil. Nang makita ito, lumiit ang mga sulok ng mga mata ni na Joying at ng iba pa, at hindi nila mapigil ang mahigpit na mahawakan ang kanilang mga kamao. Sa ikawalong baitang, huminga ng malalim si Yehan. Kahit na pawis na siya, hindi pa niya nararating ang kanyang limitasyon. May 2 pang baitang bago siya makapasok sa ikawalong palapag. Boom! Iniangat ni Yehan ang kanyang paa at humakbang muli. Ang grabidad na kanyang kinakaharap ay mas mabangis pa, na para bang dudurugin ang katawan ni Yehan.
Sa sandaling ito, nakatayo na si Yehan sa ikasyam na baitang. Boom! Isa pang hakbang ang narinig mula sa ikapitong palapag, at sa sumunod na sandali, sa ilalim ng mga nagulat na titig ni na Joying at ng tatlo pa, sumulpot si Yehan sa ikawalong palapag. Ito, nagulat ang mga mukha ni na Joying at ng iba pa, at medyo nanigas ang kanilang mga mata habang tinitingnan nila ang nawawalang likuran ni Yehan. Nakakahukot ba ang lalaking ito? Kailan naging napakadali ang pagpasok sa ikawalong palapag? Nagulat si Joying. Nakapunta na siya sa ikapitong palapag ng mahigit 10 beses at hindi niya madaanan ang ikawalong palapag sa bawat pagkakataon. Ang magagandang marka ay nasa itaas lamang ng ikawalong baitang na papunta sa ikawalong palapag at imposibleng umakyat pa. Ngunit ngayon, napakadali ng pagdaan ni Yehan sa balakid na ito, tila hindi siya nakaramdam ng gaanong presyon, napaka-relax niya. Hindi naman naging mas madali ang pagpasok sa ikawalong palapag, ngunit ang taong ito ay masyadong baliw. 5 lamang na oras ang dapat niyang gamitin para makapasok sa ikapitong palapag. Nanliit ang mga mata ni Chen Jishu. Tulad ni Joying, nasakop niya ang ikawalong palapag. Mayroong mahigit 100 antas sa antas, at alam ng lahat kung gaano kahirap ang pagpasok sa ikawalong palapag. Ngunit 5 oras matapos makapasok si Yehan sa ikapitong palapag, sunod-sunod siyang pumasok sa ikawalong palapag. Ang ganitong uri ng abnormality ay hindi pa nangyari noon sa kasaysayan ng pagpasok sa Sword Tower. Ang taong ito ay hindi madali. Natatakot ako na mababasag niya ang record ng pagpasok sa ikawalong palapag. Ang mga mata ni Muching ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban. Nakapasok lamang siya sa ikapitong palapag ngayon at ang ibang tao ay hindi lamang nakapasok sa ikapitong palapag sa loob ng isang araw at sunod-sunod na nakapasok sa ikawalong palapag, ang bilis na ito ay masasabing baliw. Ngunit sa sandaling ito, ang palayok sa harap ng Jansen Monument ay sumabog na, at ang mga tinig ay nagiging kumukulo, na ginagawang ang buong mundo ay puno ng isang nakakagulat na aura na gumagalaw. Yehan? Sa ikawalong palapag, sino ang lalaking ito? Ang bilis na ito ay napakakatakot. 5 lamang na oras ang nakalipas mula noong lumitaw ang kanyang pangalan sa Jansen Monument noong nakaraang pagkakataon, at 5 oras ang lumipas, siya ay direktang pumasok sa ikawalong palapag. Ang ganitong uri ng nakakatakot na bilis ng pag-akyat ay hindi pa nangyari noon. Natatandaan ko na ang taong nakapasok sa ikawalong palapag mula sa ikapitong palapag ang pinakamabilis ay 2 buong araw ang ginugol sa pag-akyat mula sa ikapitong palapag patungo sa ikawalong palapag, at ito na ang pinakamagandang resulta sa Jansen Pagoda, ngunit ang lalaking ito ay 5 oras lamang. Ito ay katumbas ng paglikha ng isang himala sa kasaysayan ng Chuang Jansen Pagoda. Sa pagitan ng langit at lupa, isang alon ng mainit na hininga ang kumakalat. Sa sandaling ito, lahat ng mga mata sa buong mundo ay nakatingin sa Jansen Monument ng may pagkagulat dahil 1 minuto lamang ang nakalilipas. Isang pangalan sa ilalim ng Jansen Monument ay biglang lumitaw sa gitnang posisyon, ang pangalang iyon ay napakakinang sa lahat sa sandaling ito. Dahil, ang pangalang ito ay nag-refresh sa mga nagawa ng ikapito hanggang ikawalong palapag sa kasaysayan ng Chuang Jansen Pagoda, na masasabing lumikha ng isang himala na tumagal ng pinakamabilis na oras. 5 lamang na oras ang ginugol sa pagpasok sa ikawalong palapag mula sa ikapitong palapag. Ang lalaking ito ay tila hindi nakaranas ng anumang presyon. Batay sa bilis at potensyal na ito, may pag-asa ba ang lalaking ito na makapasok sa ikasyam na palapag? Ang pag-iisip na ito ay sumilay sa isipan ng maraming tao, at kaagad, ang mga nakakagulat na mga mata ng mundo ay naging napakainit, at ang kanilang mga mata ay nakatitig sa pangalan ng bagong na-promote na pangalan sa Jansen Steel. Si Yehan ay natural na walang alam kung gaano kainit sa labas. Sa sandaling ito, nang makapasok sa ikawalong palapag, kalahati ng mga damit ni Yehan ay nabasa na ng pawis. Ang mga patak ng pawis ay dumula sa kanyang mga pisngi na parang mga patak ng ulan. Mula sa ikapitong palapag hanggang sa ikawalong palapag, kahit na kayang tiisin pa ito ni Yehan, napagod pa rin siya. Huminga ng malalim si Yehan, at nang tumingin sa paligid, walang tao sa ikawalong palapag ng Swordmaster Tower maliban sa kanya. Ngunit tama lang na isipin ito, kung gusto mong makapasok sa ikasyam na palapag mula sa ikawalong palapag, sina Li Hentian at Dogo Ao lamang ang makakagawa nito sa buong Yaguang Domain, ang ibang mga tao ay hindi makapasok sa ikasyam na palapag, manatili dito tiyak na pag-aaksaya ng oras.
Muli siyang umupo ng nakadapa si Yehan, ang grabidad na kailangang tiisin ng ika-8 at ika-7 palapag ay umabot na sa nakakatakot na 8 beses na grabidad, at ang lahat ng nakapalibot na hangin ay nagtipon patungo kay Yehan, tinatakpan ang kanyang buong katawan, ang bakas ng kapangyarihan ay bumuhos sa katawan ni Yehan, mabangis na dinudurog ang kanyang katawan, sinisira ang kanyang kaluluwa, na para bang sinusubukang durugan ang kanyang katawan sa mga piraso. Kabanata 1479. Taglay ang 8 beses na puwersa ng grabidad, ang mga bakas ng pawis ay patuloy na dumudulas mula sa mga pisngi ni Yehan, na nagpaputi sa kanyang mukha na parang nyebe. Kalmado ang ekspresyon ni Yehan, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay mabangis na pinakawalan. Matapos maranasan ito mismo, naramdaman ni Yehan ito. Ang kakilakilabot ng ika-8 palapag ay hindi katakataka na sa loob ng libu-libong taon, mga 20 tao lamang ang nakapasok sa ika-9 na palapag, at ang natitirang mga tao ay napigilan sa ibaba ng ika-9 na palapag. Nakaupo ng nakadapa sa ika-8 palapag, naramdaman ni Yehan na hindi na gaanong madali para sa kanya na magpatuloy sa paglalakad patungo sa ika-9 na palapag. Kung ikukumpara sa ika-7 palapag, ang nakakatakot na grabidad ay doble lamang, ngunit ang uri ng kakilakilabot ay hindi kasing simple ng 1+1 ay katumbas ng 2. Kung gusto ni Yehan na lubos na umangkop sa 8 beses na grabidad, hindi ito magiging posible sa maikling panahon. Sa tahimik na bulwagan, patuloy na pinag-iikot ni Yehan ang kapangyarihan sa kanyang katawan upang makipaglaban sa mabangis na kapangyarihan. Tahimik na lumipas ang oras sa pagsasanay ni Yehan. Ang pag-upo ni Yehan ay dumiretso mula sa takip silim hanggang sa umaga ng susunod na araw, ngunit ngayon, ang bilang ng mga tao sa paligid ng Jansen Tower ay tumaas sa halip na bumaba. May isang taong nakapasok sa ika-8 palapag mula sa ika-7 palapag ng Jansen Tower sa loob ng 5 oras. Ang pagkalat sa isang gabi ay nagdulot na ng isang malaking kaguluhan sa Watcheng. Maraming tao ang pumunta rito ng may paghanga, nagtitipon sa paligid ng Jansen Pagoda, na gustong makita kung sino ang taong lumikha ng himala. Matapos ang isang gabing pagsasanay, unti-unting naangkop si Yehan sa grabidad ng ika-8 palapag. Call! Sa ika-8 palapag, ang isang hininga ng puting hangin ay dahan-daang lumabas mula sa bibig ni Yehan, at pagkatapos, ang kanyang mga mata ay tumingin patungo sa daanan na papunta sa ika-9 na palapag, at isang pakiramdam ng pakikipaglaban ang pumuno sa hangin. Boom! Ang mabibigat na hakbang ni Yehan ay bumagsak, at sinimulan na niyang harapin ang mga kahirapan mula sa mga baitang na papunta sa ika-9 na palapag. Buzz! Sa isang iglap, ang mabangis na grabidad ay dinurog ang ulo ni Yehan, na nagdulot ng bahagyang pagiging seryoso ng mga mata ni Yehan. Ako, Yehan, ay magagawa ang magagawa ng iba. Isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa mga mata ni Yehan, at ang lahat ng uri ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay mabangis na pinakawalan sa paligid ng katawan ni Yehan. Nakaharap sa nakakatakot na grabidad, ang mukha ni Yehan ay parang tubig, at ang mga ugat ay tumayo sa kanyang noo. Umakyat siya ng paisa-isa, papalapit sa ika-9 na palapag ng walang hanggan, ang nakakatakot na grabidad sa hangin ay nabuo na parang bagyo, na humahadlang sa pag-usad ni Yehan sa lahat ng oras. Ikaw, hindi mo ako mapipigilan. Ang mga mata ni Yehan na parang mandirigma ay nakatitig sa tuktok ng mga baitang, at matapang na humakbang muli, umakyat ng paisa-isa. Baitang 6. Ang ika-7 baitang. Baitang 8. Buzz! Ang nakakatakot na presyon ay patuloy na umusbong sa hangin, ang mga kamao ni Yehan ay mahigpit na nakakuyom, at ang mga ugat ay sumabog. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yehan ay namutla hanggang sa wala ng dugo, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Boom! Baitang 9. Nakatayo dito, halos naubos na ni Yehan ang lahat ng kanyang lakas, ang nakakatakot na grabidad ay nagparamdam sa kanya na parang dudurugin ang kanyang katawan. Sira! Sa oras na ito, sumigaw si Yehan ng mahina, at ang kanyang nakataas na paa ay humakbang sa ika-9 na palapag na may isang pagsabog. Bigla, sa harap ng Jansen Pagoda, isang kakaibang pag-uga ang kumalat mula sa Jansen Monument, na agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Matapos ang pag-ugang iyon, ang pangalan ni Yehan ay direktang nabasa mula sa Jansen Monument. Ang itaas na gitnang posisyon ay nawala at lumitaw sa mga nangungunang 20 pangalan. Call! Sa sandaling ito, nang makita ang pangalang iyon na lumitaw sa tuktok ng Jansen Monument, ang tunog ng paghinga sa mundo ay naging masikip, at ito ay napaka-hindi mapakali. Sa mga titig na iyon, mayroong isang malakas na pagkagulat na nagpapahiwatig na sila ay nasa sandaling ito. Gaano kalakas ang pag-uga sa puso? Kabanata 1480.
Nasa ikasyam na palapag na siya, talagang nakapasok na ang lalaking ito sa ikasyam na palapag ng Swordmaster Tower. Hindi ka panipaniwala. Anong uri ng halimaw ang lalaking ito? Sunod-sunod niyang nasakop ang ikapito at ikawalong palapag at ngayon ay nakapasok na siya sa ikasyam na palapag. Bukod pa rito, ang mga resulta sa Chuang Jianzun Monument ay lahat ay sinira niya mag-isa. Natatandaan ko na 5 araw ang ginugol ng pinakamabilis na tao upang makapasok sa ikasyam na palapag mula sa ikawalong palapag, at ang lalaking ito ay pumasok mula sa ikapito. 5 lamang na oras ang ginugol niya sa ikawalong palapag upang lumikha ng himala, at ngayon ay pumasok siya sa ikasyam na palapag mula sa ikawalong palapag, at ginamit niya lamang ang isang gabi upang lumikha ng isa pang himala at magtakda ng isang bagong record sa pagpasok sa ikasyam na palapag. Kakaiba, tila ang ating Yao Guangyo ay magkakaroon ng dagdag na halimaw na henyo tulad ni Li Hentian, Du Guao, at Yan Yulan. Sa mga tuntunin ng talento, ito ay hindi nga masama sa tatlong masasamang henyo na ito, ngunit sa mga tuntunin ng potensyal sa hinaharap na pag-unlad, kailangan pang matukoy. Pagkatapos ng lahat, sina Li Hentian, Du Guao, at Yan Yulan ay mga henyo sa paglilinang. Sa paligid ng Jansen Pagoda, ang mga titig ay lubos na nakakagulat, at ang mga masiglang tinig ay kumalat sa buong mundo. Lahat sila ay nakatitig sa isang pangalan sa Jansen Monument. Sa panahong ito, bukod kina Li Hentian at Du Guao, may isa pang henyo na nakapasok sa ikasyam na palapag. Kung ang balitang ito ay kumalat, tiyak na magugulat ang buong Yaoguang domain. Ang pagpasok sa ikasyam na palapag, kahit na ikaw ay isang hindi kilalang tao noon, magiging pinakakinang na henyo ka sa Yaoguang domain. Ikasyam na palapag. Sa harap ng Jansen Monument, ang katawan ng matandang lalaki ay paulit-ulit na umuga, at ang kanyang puso ay lubos na hindi mapakali, kung talagang ang batang lalaki na may sirang braso, kung gayon talagang lumikha siya ng himala. Hindi ito kailanman nagpakita. Alam na alam ng matandang lalaki na kung si Yehan ang nakapasok sa ikasyam na palapag ngayon, kung gayon siya ay tiyak na ang henyo na gumamit ng pinakamabilis na oras upang makapasok sa ikasyam na palapag, dahil isang araw lamang ang ginugol ni Yehan sa pagpasok sa Swordmaster Tower. Sa ikasyam na palapag, ang buong katawan ni Yehan ay nabasa ng pawis. Sa sandaling ito, siya ay parang isang taong nahuli mula sa ilalim ng tubig. Sa bawat paghakbang niya, magkakaroon ng basang yapot sa kanyang mga paa. Sa gitnang layer, kailangang tiisin ni Yehan ang nakakatakot na 9 beses na grabidad, na isang hindi maisip na puwersa ng pang-aapi. Kahit na ang lakas ni Yehan sa pakikipaglaban ay itinuturing na walang kapantay sa parehong kaharian, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas. Sa mga layer, naging napakahirap para sa kanya na gumalaw kahit isang hakbang lamang. Masyadong malakas, lihim na nanginginig ang puso ni Yehan. Ang nakakatakot na grabidad sa ikasyam na palapag ay sinupil si Yehan sa lahat ng direksyon, na nagpapahirap kay Yehan na labanan ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang uri ng kapangyarihan ay nagiging baliw. Dinurog nito ang katawan ni Yehan, na nagparamdam kay Yehan na ang kanyang laman at dugo ay malapit ng pisilin at sumabog ng puwersang ito. Kaagad, umupo si Yehan nang nakadapa sa lugar, nagpupumiglas gamit ang lakas sa kanyang katawan upang makipaglaban sa nakakatakot na 9 beses na grabidad, at pumasok sa ikasyam na palapag. Ayaw tumigil ni Yehan doon dahil walang nakagawa noon sa kanya. Matapos makapasa sa ikasampung palapag, mas interesado siya. Ngayon na nakarating na siya sa ikasyam na palapag, natural na gustong puntahan ni Yehan ang mahiwagang ikasampung palapag upang tumingin. Sa ganitong paraan, mabilis na lumipas ang oras mula umaga hanggang hapon, at 5 o 6 na oras ang lumipas, at tahimik na nakaupo si Yehan nang nakadapa sa ikasyam na palapag. Ito ay nagparamdam sa mga tao sa paligid ng Dejienzun Pagoda na sabik na maghintay, dahil lahat sila ay gustong makita kung sino si Yehan na nakapasok sa ikasyam na palapag. Ngunit hindi bumaba si Yehan. Ano ang nangyayari, nasa ikasyam na palapag pa ba ang lalaking ito? Posible na ang mga henyo na nakapasok na sa ikasyam na palapag ay lahat ay gustong akyatin ang ikasampung palapag. Maghintay lang, marahil ay bababa siya mismo pagkatapos niyang mabaygo. Ang pagnanais na makapasok sa ikasampung palapag, ang bagay na hindi nagawa ng sino man sa loob ng libu-libong taon, ay napakahirap. Kahit na hindi maikikaila na paulit-ulit na na-refresh ni Yehan ang mga resulta ng pagsakop sa Sword Tower, ngunit kung pupunta si Yehan sa ikasampung palapag, o walang umaasa. Di nagtagal, isa pang gabi ang lumipas, at 2 araw na ang nakalilipas mula nang makapasok si Yehan sa Swordmaster Tower, ngunit si Yehan, na nasa ikasyam na palapag, ay wala pa ring nakikita. Hanggang sa ikatlong araw na dahan-dahang dumilat si Yehan, na mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata.
3 araw na ang nakalipas mula nang makapasok siya sa Jansen Pagoda, at 2 buong araw ang ginugol niya sa ika-9 na palapag bago siya unti-unting nasanay. Ang 9 na beses na grabidad dito. Kaagad, itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at tumingin patungo sa ika-10 palapag, ang kanyang madilim na mga mata ay sumabog sa hangarin na makipaglaban. Walang nakatapak sa intersection na iyon sa loob ng libu-libong taon, ngunit ngayon, talagang gustong hamanin at lagpasan ni Yehan ang kanyang mga nauna. Boom! Naglakad si Yehan ng paisa-isa mula sa ika-9 na palapag patungo sa daanan ng hagdan na papunta sa ika-10 palapag. Dito, hindi tulad ng alinman sa mga sumusunod na palapag, naramdaman ito ni Yehan kahit bago pa makalapit sa mga baitang na papunta sa ika-10 palapag. Isang nakakatakot na presyon ang kumakalat patungo sa kanya, mabangis na humahadlang sa kanyang pagsulong. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 araw na pag-angkop, si Yehan ay naging medyo immune sa grabidad dito. Boom! Sa sandaling ito, nakatayo na si Yehan sa mga baitang na papunta sa ika-10 palapag. Sa itaas niya, may 10 baitang. Ang distansya ay tila napakalapit, ngunit ang gumagapang na puwersa ng grabidad ay nagparamdam kay Yehan na ang daang ito ay napakalayo. Dito, sa bawat pag-akyat mo ng isang baitang, ang uri ng grabidad ay tumataas ng 1 punto. Boom boom boom! Sa isang iglap, umakyat si Yehan sa ika-4 na baitang ng sunod-sunod. Dito, ito ay lumampas na sa 9 na beses na grabidad, at walang hanggan na malapit sa 10 beses na grabidad. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yehan ay tumutulo rin ng pawis, ang kanyang mga ugat ay namamaga, at ang kanyang mga mata ay malamig. Sa ilalim ng presyon ng nakakatakot na grabidad na iyon, naramdaman lamang niya na ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay napakahirap. Buzz buzz!